Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, quick update lang po sa tanim natin na mangga na nakatanim sa plastic container. So, apple mango po ito na nabili ko sa isang nursery sa Maybaybashi. And it's been, I think, 4 years na sa akin. Ayan po. So, yung mangga na yan, second time ko lang po siya napabunga. Ito, grafted po ang puno na yan. So again, nabili ko siya sa isang plant nursery. And actually, kung makikita niyo sa baba, wait, balik rin ko lang camera guys. So tulad ng sabi ko, grafted po yan. Ito yung lugar kung saan siya ginrafted. Ito actually dun sa host na puno natin. Dapat to tinatanggal, pero dahil galing Okinawa tong puno na to, so ang tingin ko ito yung mangga ng Okinawa, kaya hinayaan ko to na lumaki. And later on, ito ay igagrap ko sa isa dyan na sanga ng apple mango para makita natin kung ano itsura ng bunga niya. Kasi meron akong binibili na mangga ng Okinawa which is masarap, hindi siya maasim. Kaya hopefully, ito yung variety na yon, kaya gusto ko siyang igrap dito. Actually, dalawa yan. Ito pa yung isa. So, titingnan natin kung alin ang magiging successful na may gagrap natin. At hopefully, again, magkaroon tayo ng variety ng mangga na yon. So, again, it's been 4 years na itong mangga na to. Hindi siya lumalaki ngayon or lumaki ngayon dahil, again, late ko na nilabas yung mga puno ko, yung mga bayabas sa lahat ng mga tropical fruit trees ko na nakalagay dito. Kaya siksikan sila. Actually, nagbulaklak to, marami. Pero dahil nga siksikan sila, ang dami sa kanila ang naglaglagan. Ito actually, 5 po ang bunga niyan. Binawasan ko lang nung makalawa ng 2 piraso para mag-focus sila sa paglaki. Kasi kung kumpulan silang ganyan, mag-aagawan sila sa nutrients. Ito, most likely, hindi na po lalaki yan. Ganyan na lang. So, yan. Again, nasa plastic containers lang po yan. Or plastic container. And, it's been, I think, 2 years mahigit siya dito. Dati, nakalagay lang yan sa isang maliit na container, mas maliit pa sa plastic na to. Tapos nilipat ko. And this year dapat actually ililipat ko siya sa mas malaki pa. Kasi meron ako nakuha na plastic container na malaki. Kuha ko sa Gemba. And inuwi ko na dito actually. So wala lang ako oras para ilipat. Dahil kung ililipat ko siya now, baka magtampo, malaglag yung mga bunga. Kaya hindi ko po siya nailipat. So, most likely, next year ko na lang siya ililipat ng mas malaking plastic container. Siguro ganito yata kataas yun. Ang laki, as in biglang malaki pa. Doon na siya siguro magtatagal sa plastic container na yun. And hopefully, lumaki siya. Ito, balak ko actually i-expand tong greenhouse, tong garden na to. Balak kong gumana mas malaki rin dito. Tapos, babaklasin natin tong mga sidings dahil nga magiging level siya ng taas ng bahay na yun. Kaya pwede ko na silang ikalat dito. Baka hindi na tayo mag-garden dito. Puro tropical fruit trees na lang ang halagaan natin dito. So malaking trabaho pa rin yan. Pero hopefully, sana bago mag-end ang year na to, maumpisahan ko na sila. Kasi nga, itong bubungan ng greenhouse natin. Ayan, ang daming butas. Kasi umulan ng yelo ng April twice. As in, ganyan kalalaki guys. Yung yelo. Ano, butas-butas. So, kailangan kong paltan na actually lahat yan. Dahil puro butas na po yung mga bubungan natin. Dahil come winter, hindi po pwede na ganyan na ang daming butas. So pag umulan actually, dito tulo ng tuluan
So pati mga gamit ko nababasa. Kaya kailangan natin paltan yan. So pag pinaltan natin yan dito, wait, itong side na to, ahayaan ko yung bubong. Pero itong part na to, ganun din. Pero from here, wait, sorry. Siguro from here, babaklasin ko dahil nga tataas na siya mula dito sa part na to. Ipapantay ko kasi siya sa kanto na yon. So, kakaroon na tayo dito ng extension ng greenhouse. And mataas ng bubong. Kaya yung mula dito papunta doon, tatanggalin ko na yung mga iyero niyan dahil tataas na siya. Pero hindi ko na tatanggalin tong mga bracing na to, support na lang. Hanggang dito, yata actually yung sasakupin niya. Ayan, dito ko kasi siya ibabase. Dito ko siya balak na ipantay kasi hindi ko siya pwedeng idikit dito. So dito ko siya ibabase para mayroon pa rin lakaran dito. Pupunta ako sa likod. So ito, tatanggalin na yung mga yan. Babaklasin ko na. Dahil mula dun sa pader, 1 meter, magtatayo tayo ng greenhouse. Same as there, 1 meter papasok. Kasi bawal magdikit sa lindero or end ng property. Dapat at least 1 meter. So yan guys, simpleng update lang po sa mangga natin. And future plans na binabalak natin gawin dito sa greenhouse natin. So hopefully by end of the year or bago matapos ang taon na to, nakatayo na po tayo ng panibagong mini greenhouse or greenhouse na. Hindi na siya mini dahil mas lalaki na siya at mas tataas. Para ma-accommodate natin ang mga tropical fruit trees natin, tapos yung mga papaya natin, ida-direct na natin sa lupa. So yan, sana po nagustuhan niyo po ang simple binagi ko. Mango update and future plans ng greenhouse po natin. Ingat po tayo lahat palagi guys.